sa IM nutritional microscopy din po. Now, I'm going to explain to you kung ano po ba yung nakikita natin sa dugo. Kasi 80% of sickness, active yan, nakikita yan sa dugo, no? Kaya dapat aware po kayo. Kayo din po, ma'am. Kung mapansin niyo po sa tatlong condition, si Tita Mel, meron siyang parang crystal. Those are the uric acid crystals ng our blood po. Yan. Tapos yung condition rin din po ng red blood cells niya, kung mapansin ninyo, dikit-dikit. Ng red blood cells, yung normal po yan, hiwa-hiwalay. Ano po? Pag hiwa-hiwalay po kasi siya, indications yan na healthy yung red blood cells mo. Pag ganyan po na dikit-dikit yan, indication yan na mataas yung acidity ng body mo. No? Ibig sabihin niya, mataas yung fats, mataas din yung protein, tapos yung mataas yung acidity ng kaya nagdidikit-dikit siya. Kaya pag ganyan po na dikit-dikit yung red blood cells ninyo, I can say po, mabilis kayong mapagod. Mabilis din kayong mahingal, tapos yung digestion niya hindi po maayos. Kasi bakit po? Si red blood cell po, siya po yung responsible sa pag-transport ng air nutrients sa katawan mo. No, hindi po yung porket matanda ka na, kaya mabilis mapagod. Hindi po, dahil sa condition ng dugo mo po yan. Now, ngayon, bakit po natin ginagawa to? Kasi para po, kung kanina po ba na-satisfy po ba kayo sa the way kung paano nila pre-present yung product? Okay po sa inyo, no? Kung maganda po yan para sa inyo ngayon, pabibilibin ko naman po kayo, okay lang po ba yun? Dito, makikita ninyo kung gaano ba talaga siya kabilis kapag na-intake natin, ano? Yan, teka lang po, titingnan pa po natin kung ano meron sa blood ni Tita. Hirap siya. Yan. Tapos kung mapansin ninyo, yung red blood cell din po ni Tita, parang donut, butas yung gitna, no? Those are red blood cells na mababa yung hemoglobin. Ano? Pag mababa yung hemoglobin yan, common yan sa mga anemic, yung kulang sa tulog, puyat. And then, meron ka mga free radicals. Ano? May tinitake po ba kayo medication? Wala. Previously po ba nagkakaroon ka ng UTI? Ayan. Yung ganun po kasi na red blood cell, yung thorny, yung kanina, yung nakita natin, common po yan kapag yung kidney ninyo is weak. Kasi pag madalas kayo ma-UTI, weak yung kidney nyo, ibig sabihin na hindi siya ganun katatag, kaya ka na yung UTI po. Okay. So meron ka ding mga bacteria, no? Active bacteria sa dugo. I can say this one is a bad bacteria. Nakuha natin yan sa pagkain, sa inumin. Yan, ito kung makikita nyo, maitim siya, no? Ito yung tinatawag nating plaque, ano po? Yung plaque po, nakukuha natin yan if we eat a lot of, yung mga fats na products, mga meat, yung mga mantika. Those are plaque po na nag-i-stay sa ugat natin or sa blood natin. Kasi po, indication na yan, yung liver mo is hindi niya na kaya i-digest na maayos yung fats. Kasi yung liver po ninyo, siya yung responsible sa mga cholesterol na nai-intake natin. Kasi ang nangyayari po dyan, parang recycle, i-intake ni liver mo yung cholesterol, ibabalik niya sa katawan mo. Kasi po ang cholesterol, may gamit po sa katawan natin. So hindi po porket hindi kayo kumakain ng meat, wala na kayong cholesterol. Mali po yung ganung pananaw, kasi yung liver ninyo nagpo-produce niyan. Kasi po kailangan niya ng katawan mo, no? Kaya lang po, nagiging ganyan ang itsura ng mga fats at cholesterol na intake natin. Kasi nga po, mataas yung acidity ng body natin. Hindi niyo po kalaban si cholesterol. Kung may sakit po kayo sa cholesterol, hindi po yun yung kalaban ninyo. Kasi yung tinitake niyo pong medication, nag-maintenance kayo nun, binibigyan lang kayo ng immediate relief nun sa current situation ninyo. Symptomatic po, no? At tulad ng, ng rayuma. Di ba wala namang gamot sa rayuma, tama po ba? Ano binibigay sa inyo? Pain reliever. Kasi bakit? Para ma-ease lang yung pain. Pero yung purpose ng pain reliever, tanggalin lang yung sakit, pero hindi tanggalin yung maga. Kung bakit kayo nagkakaroon ng pain sa tuhod. Yan. Mahilig ka po ba sa sweets? Kasi kung mapansin ninyo, kaya natatanong ko din, marami siyang undigested sugar sa dugo, no? Yan. Pero I can't say na diabetic ka. Kasi common naman talaga yan, Kasi ang sugar, normal sa body natin yan. Kasi kailangan ng katawan natin yan, Hindi po masama kapag tumataas ang sugar nyo, okay lang yun. Ang mahirap po pag bumaba.
Kasi bakit po, yung mga diabetic, di ba nag-i-insulin sila? Kapag yan, bumaba yung sugar nila, even the doctor, sinasabi yan, mag-soft drinks ka, mag-chocolate ka. Kasi bakit? Pag bumaba po ang sugar mo, you can be comatose, no? Mas delikado po yun kaysa sa tumataas. Kapag tumaas yung sugar niya, sasakit lang bato. Yan, may hilo lang kayo, okay na. After that. Ito po yung sinasabi ko kanina, na kapag may ganyan kayo sa dugo, common po yan sa may mga problema sa kidney, ano? Dito po, yung parang ito ka, ito po yung red blood cells natin. Dapat po sila yung hiwa-hiwalay, no? Hindi po sila dikit-dikit. Ito po, white blood cell po ito, no? Yan, dapat po ang red blood cell nakaganto, naka-flat, tapos nakahiwalay, ano. So, far naman, at least merong isang normal. Sa dapat pinapalakpakan niya, may normal. Ayan, may isa pa, oh. Dahil na mababa yung hemoglobin. Yan, nag-take na siya. Ang immediate effect po kasi ng stem cell sa katawan ninyo, we can see it sa, in just 58 seconds, ano? Kasi bakit po? Tinitake po kasi siya sublingually. Ibig sabihin po niya, ilalagay sa ilalim ng dila, no? Kapag sublingual niyo po tinitake kasi ang product, meron po kasing sublingual arteries na connected na yan sa mind and heart mo. Kaya di ba yung mga high blood nagkakatapress sila? Nagka-calcium block sila, nilalagay sa ilalim ng dila. Kasi bakit? Para hindi na dumaan sa digestion. Anything kasi na dumadaan sa tiyan mo, yung potency niya nababawasan. Kasi bakit po? Ano ba yung laman ng tiyan mo? Hindi ka nga nakapag-detox, kain ka lang ng kain, di ba po? So madumi siya, mabakterya siya, marami siyang acids na yung nagpapabawas pa ng potency nung iniinom ng produkto. Meron po ba dito nag-herbal? Herbal? Food supplement. DXM, barley, wala po. Yan. Kasi pag nagtitake kayo ng mga ganong product po, normally, kung bakit nasasabi niya po, walang epekto. Kasi nga po, syempre, hindi naman po kayo nakapag-detox pa, hindi niyo muna nalinis yung tiyan niyo bago kayo nag-take ng mga ganong product. Tsaka po kasi ang supplement, kung mapansin nyo, yung product po natin, this one is not a supplement. Ano po? Kung mapansin nyo, wala siyang no approved therapeutic claim. Kasi stem cell therapy po siya. Ang stem cell therapy po, targeted yan. Pag tinik mo po ang stem cell, ito po kasi plant stem cell, we call it universal cell. Kaya niyan i-duplicate lahat ng cells sa katawan mo. Kaya niyang i-clone. Ganun ang ginagawa ng stem cell. Even galing sa tupa yan, galing sa sarili mo. Kasi ang stem cell, they can create specialized and unspecialized cells sa body mo. Sila yung gumagawa ng red blood cell, brain cell, muscle cells. Yun ang ginagawa ng stem cells. So kapag nagtitake ka po nito, kung ano po yung pinaka-weak sa body mo, uunahin na lang yun. Pero definitely, from hair to toe, magbe-benefits ang body mo. Even nga nakakalbol, pwede pang magkabuhok dito eh. Kasi bakit? May cell pa rin ng hair eh. May polyps yun eh. Tinatawag nilang yung cell nung hair eh, di ba? So yun yung magagawin niya, mag-create siya ng new and young cell doon. Ang maganda po kasi sa plant stem cell, ang cells na kinikreate po nito, immortality. Ibig sabihin, hindi siya ganun mabilis mamatay. No, kaya lang po kasi may foundation din dapat to. Pag tinitake mo, dapat healthy ka rin. Kasi anything na itinitake mo inside of yun na new cell, kapag yan ay walang magandang pundasyon, hindi matibay. Parang gumawa ng bahay na walang pundasyon, mabilis siyang ikipa. Ganun din yan, no? Pero I would suggest, kapag magtitake ka po nito, kung may sakit ka, siguro twice a day pwede na. No? Kung hindi malala. Pero kung sobrang lala, I can say, 4 na sa shake pwede yung gawin. Sa Malaysia po, may testimony po kami dito. Nakausap kasi namin yung pantry stockies. Yung best friend niya, actually nandun si na-polio po yun. Years na siya dinakakal kasi na-polio na. No? By taking 4 sachet a day, nagulat sila kasi one time makalakad yung tama. Polio po yun. Since birth po yun. No? Nakalakad pa. And then meron po kaming one of our team po, nagpunta po kasi kami yung doktor po na kasama ko rin kasi si Doc Algie. Narinig po kami sa Pilipinas, hindi nga lang sa lahat, one of na patients na pumunta sa amin galing sa Mindoro.
So may endorsement na siya for dialysis. Ibig sabihin po nun, yung kidney niya, mataas yung creatinine. Ano? Ibig sabihin ng weak na yung kidney niya. So nung may schedule na siya for dialysis, lumuwas siya ng Manila kasi naririnig nga po niya yung stem cell. By taking 7 sachet lang po for 7 days, bumaba yung creatinine niya. Nagpa-check kasi ulit siya. Ngayon, umuwi siya sa kanila, pina-check na sa doktor, even the doctor, hindi naniwala. Pina-check ulit siya, pina-blood chem ulit siya. And then, the same result, sobrang baba ng creatinine niya. So, tiniigil lang yung dialysis niya. Ngayon, lumuwas po last week yung doktor kasi kinausap kami kung ano daw yung tinatake namin. Kasi nga, parang out of nowhere yan eh. Pag binigyan ka na ng dialysis, recommendation, wala na yun. Kasi ang dialysis hindi po na gagamot, tama po ba? Kasi nga po, weak na yung kidney mo. Ang binibigay lang kasi yung dialysis, treatment po yun, hindi po yun panggamot. No, tinitreatment po yun yung ano, para palabasin yung mga bacteria, germs na naiipon sa kidney mo kasi yun hindi na kaya gawin no kidney mo. No po, ganun po ang dialysis. Pag nagda-dialysis ka na, lifetime na po yun hanggang sa mamatay ka. Ang nagda-dialysis po na persons, I can say, kaya po niya tumagal for 3 years lang. Once nagda-dialysis na yan. No po, yun na meron sa amin, mga umabot ng mga 3.5 years. Pero, thank you na lang yung pag tumagal ka pa ng gano'n. Ngayon, titingnan na po natin yung resulta ng pag-take ni Tita, ha? Para makita niyo po paano yung immediate reaction, effect, stem cells sa katawan natin. Ano po? Ano po yan? Kasi ito nga yung food na yun. Pangalan po. Naalala niyo po ba yung dugo ni Tita kanina? Di ba dikit-dikit? By taking stem cell po, ang unang magiging reaction niya, babaguhin po yung condition ng dugo ninyo. No? Ganito po dapat yung normal, no? Hiwa-hiwalay siya. Kasi bakit po? Yung stem cell nga po, di ba sabi ko siya yung mother of cell ng body mo? So alam niya kung ano yung weak sa'yo and pag-una niyang gagawin. Babaguhin niya yung condition ng red blood cell mo para yung mga cells, yung stem cells na i-intake ninyo, matravel yan o mapunta yan sa mga cells na kailangan ng katawan mo. Ganun po yun, ha? Kasi kung kanina po, dikit-dikit yung red blood cells niya, mahirap po yun eh. Ay, di ba, mabilis kang mapagod. Ngayon, yung condition ngayon ng body mo, pansinin mo, parang iba yung energy mo. Mas mag-iiba yung pakiramdam mo compare kanina. Parang last time ata ko yan, di ba nandun ka ba? Yung sa nagpatap. Siya po yung last time na nagpa-check sa akin, naalala ko pa yun. Sobrang pangit ng dugo niya. Sobrang pero talagang pangit talaga naman. Kasi sobrang dikit-dikit. Kasi yung hindi mo makikita man lang yung red blood cells kung ang itsura. By taking one sachet lang din po, nagbago yung dugo niya. And then even yung pakiramdam niya. No. Ganyan po yung ginagawa ng stem cells sa katawan natin. Magbibigay siya ng immediate reaction dun sa kailangan ng katawan mo kaagad. Ano po? Kaya po yung pain, even may kinaper po kami last time sa clinic namin, stroke patient siya.
Meron na siyang, na-stroke siya, 5 years na, nag-degree niya, nagtutungkod na siya. So pumunta siya sa clinic namin, ang dami niyang tanong kasi nga stem cell eh. Alam niya, galing sa hayop lang yan, sa tao. So hindi niya alam yung stem cell na galing sa halaman, na tinatawag na universal cells. So curious siya, ang dami niyang tanong, sabi niya, totoo ba yan? Baka niloloko niya lang kami, ganyan-ganyan. So sabi namin, hindi, sir, ikaw na lang mag-sample. Nung sinample namin siya, di nakita namin yung condition ng dugo niya, ang pangit ng dugo niya, tapos yung liver niya may problem din, may kidney problem na rin siya. Aminado naman siya kasi nag-medication na siya for how many years na rin. By taking one sachet po, nagulat siya kasi yung kamay niya kaya niyang i-grip, naramdaman niya na uminit yung kalahati ng katawan niya. And then yung our doctor, nag-grip niya na yung kamay. Tapos hindi niya napansin yung paa niya, hindi niya na hinahatak pag naglalakad. One sachet lang po yun. Kasi nga po, sinabi dun sa kanina, by taking 0.1% of stem cell can regenerate and create new young cell in your body, 80%, di ba? Yung po yun po yung isang sachet. No? Take nyo siya, ganun bilis ang epekto sa katawan natin. Ano po? Sino pa po yung next? Para